Mga kapatid, tulad po nung naipangako ko kahapon sa inyo, itong Fortuner na to ay lalabas na mamaya kung darating yung may-ari or bukas. Kasi tapos na po ito. Ito yung pinalitan ko ng clutch drum, yung nabasag yung pinaka-housing ng clutch 1. So nasira siya. Ngayon, pagkapalit, mayroon pang mga naging problema. Pagka siniship mo, talagang bumabalagbag pa rin. Hindi pa rin naayos yung dating problema ng may-ari. Pero sa ngayon, mga kapatid, okay na siya. Nagkaroon kami ng konting reprogramming doon sa system kasi corrupted yung kanyang TCM. Kahit na anong gawin mo, hindi nawawala yung check engine. Pero okay na, natapos na namin to. Itetest na lang namin ngayon, itetest drive namin kung talagang napakaganda ng manakbo. Dati kasi ito, pagka nilalagay mo sa drive, pag nilagay mo sa drive, bumabalagbag. I-drive mo. Sige, abante mo konti. Ayan, ngayon, pag ito ilalagay sa reverse, bumabalagbag talaga yung makina. Sige. Sige, reverse mo. Oh. Okay, drive mo ulit, abante mo ulit. So, normal na siya. Dati, ilagay mo sa drive, ilagay mo sa reverse, talaga makikita nyo yung buong kaha, umuuga talaga. Ngayon, sige, ilagay mo ulit sa reverse. O, atras. Ayan. Isa pa, lagay mo ulit sa drive. Abante. So yan, ngayon tetestingin natin to mga kapatid kung maganda na talaga yung takbo niya. Tara, samahan nyo ako mag-test drive. Marco, sige, abante mo na. Lagay mo sa drive. Sige, abante. Yan. Walang walang yung biglang gumagano Sige, stop mo nga muna. Okay, lagay mo sa neutral. Uy, bawal yun. Hindi, lagay mo sa drive. Nakikita ba? Okay, abante. Ang ganda, no? Suabe, no? Okay. Mga kapatid, itetest drive natin to. Ito kasi talagang na-revealed na rin yung transmission nito. Kasi yun ang gusto ng may-ari i-revealed. Pero ako talaga tatanungin, hindi na kasi alam nyo po, itong mga Fortuner na to, 2016, talagang medyo nagkaroon to ng issue yung mga transmission nitong mga Fortuners na ito. Ngayon, iyon, ang sabi ng Toyota nung time na yon, kailangan lang i-reprogram ulit yung TCM. Nung matapos namin to kahapon, nagkaroon kami ng konting problema doon sa D ulit at inayos naman doon sa kanyang program, doon sa kanyang software, no, inayos namin. Ngayon ito na. Hindi kasi ma-delete yung nito, yung error code, yung 2716. Ang short history nito, mga kapatid, ito ay dinala sa amin, naka-tow truck na to, nakasakay na to sa tow truck. Hindi na kasi talaga umaandar. Wala na siyang forward, wala na siyang reverse. Kung meron man, mabagal na mabagal, sliding. Okay, kasi nga talagang kumalas na yung clutch 1 Na-disengage na siya, talagang bumitaw na yung mga clutches. Tapos binaba natin, pinalitan natin yung drum. Gusto na may-ari, i-overhaul na. So nung ibinalik natin, meron ngang problema yung hindi lang siya ordinary yung jerk, malakas talaga, pumapalag talaga yung yung buong body ng sasakyan. Ngayon, tinanong ko yung may-ari nito, yun din ba yung case before na dalhin mo sa akin? Yun daw talaga yung case na pumapalag, may problema. So yun nga, hindi nawawala yung error code sa P2716. Yun nga, may problema yun sa solenoid valve, yung D. So after na ma-rebuild namin to, maayos na namin to, nung isinaksak namin, nandoon pa rin, naiiwan yung check engine, yung error codes na yon. Pero ngayon, siyempre, wala na, ayos na. So kaunting kalikot, gamit ng computer, gamit ng software para maayos yung problema na yon. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano namin tinesting at paano maiingatan yung mga solenoid valve para hindi kayo makasira. Kasi kung hindi maayos ang pagtesting ng mga solenoid valve, naku mga kapatid, napakamahal ng mga valves na yon. Yung isang maliit na solenoid valves, parang around 8,000 pesos. Tapos yung medyo malaki, dalawa kasi yung D na yun isang malaki, isang maliit. Yung isa na around 12,000 pesos yata yung presyo. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Inaabot na tayo ng gabi dito kasi sa araw hindi pa ako makakapag-vlog dahil maingay pa dito sa shop. So ngayon mga kapatid, ipapaliwanag ko sa inyo ano po ba talaga ang nangyari doon sa Fortuner ni Kuya George Valenciano. Muntik na siyang nawalan ng pag-asa doon Kasi nga, na-revealed na namin, napalitan na yung mga sirang pyesa. Ito ngayon, napalitan na to. At ganun pa rin. Talagang pag inilagay mo sa drive, bumabalagbag yung buong sasakyan. Napakalakas. Para bang
wala kang clutch sa manual na bigla mong ipinasok sa primera. Parang ganun yung dating, tapos andar ka na. Pero siyempre, hindi naman dahil nakapreno ka. So, ganun lang yung dating niya na kapag nilagay mo sa drive, talagang bumabalagbag. Ano po ang nangyari doon? Ito mga kapatid. Pero bago ko ipaliwanag sa inyo itong mga nasa harapan ko, mga kapatid, alam nyo po ba na noong 2016 ay nagkaroon na ng issue itong automatic transmission ng Toyota Fortuner kasama yung Hilux. At ako naniniwala na ito rin yung transmission na yon, yung 2016, 2017 at 2018 na yan and so on. Ito rin yung transmission na yon, ito rin nasira na to. Ngayon, ang sabi po dito, sa Top Gear mismo, kinuha natin, with the launch of the new Toyota Fortuner with its more efficient 2.8-liter diesel engine and upgraded 6-speed automatic transmission, we've been hearing and receiving some complaints about jerkiness or ship shock in the gearbox. This more commonly occurs when slowing down in sports mode as the transmission downshifts, but can also occur during upshifts or normal operation in other modes, often happening at the 35 kilometers per hour shift point and sometimes at 80 kilometers per hour. And it's sometimes mild, sometimes annoying, and in some cases, harsh. So sabi, in some cases, harsh. Ngayon, ganun yung nangyari dito. Paglagay mo pa lang sa drive, talagang harsh na ang dating. Ngayon, yung Fortuner ni Kuya George na yan, merong check engine, meron yung error codes na hindi namin matanggal-tanggal dito sa aming scanner. Hindi namin ma-delete yan kahit na naikabit na namin yung transmission, nailagay na lahat yung mga wiring harness kompleto, na-check naman namin, wala siyang problema, hindi talaga siya ma-delete-delete. So tinignan namin yung error codes na yon at yun nga po yung P2716 code, pressure control solenoid D. Yun po. Yung solenoid D na yon, ito po yon, yung pressure control solenoid D. Kapag ka may problema daw itong valve na to, talagang matindi, parang pumapalo yung iyong sasakyan kapag nilalagay mo sa drive. Kasi nga, ito po palang valve na to, itong solenoid na to, ito yung kumokontrol ng pressure. Dito po yan nakakabit. Ayan. Pumapasok po yan dyan. Diyan po nakakabit yan at ito namang isa ay dito sa katabi niya. Okay, ito ang nagre-regulate ng pressure. Ngayon, kung hindi ito gagana at hindi niya mare-regulate yung napakalakas na pressure, biglang papasok ngayon dito sa clutch drum na to. Ito yung clutch drum, ito yung clutch pack, nandito yung mga clutches. Pag lagay mo sa drive, bigla niyang i-engage yung mga linings dito. Malakas itutulak niya kasi ito, ito yung pinaka piston. Ayan. Ito yung pinaka-piston. Kapag ito ay nagkakaroon ng pressure, itinutulak niya ngayon yung mga linings dito, bigla siyang nag-i-engage. Ito yung main drive . Ayan po, yung input shaft. So, pag bigla itong nag-engage, iikot ng todo. So, biglaan talaga. Kaya, nahihirapan, nabibigatan yung transmission. So, malamang, isa rin yun, yung bagay na yon, kaya ito nasisira. Kasi nabibigla siya. Nandito po yan, nakakabit yan ganyan. Nakadikit yan. Ngayon, sa sobrang every time na nagsiship yan or nilalagay mo sa drive, pumapalong ganun yan. Yan. Kaya ito po siguro, dahil dun sa lakas ng pressure na yon, dahil dun sa lakas ng impact na yon, biro nyo, buong katawan ng sasakyan, kaya niyang ugain. Dahil nga, biglang gumagana yung itong input shaft. Dahil sa bigla, yung pressure na ibinibigay nitong valve na to, ito yung nagko-control dapat . Kaso hindi niya nako-control, bumibigla siya. Yan, sabi po dito, this is not a safety issue and it is merely a glitch in the software. The physical transmission itself is fine. All it needs is ECU reprogramming. Not all 80 units are affected. So ito yung sabi nila noong 2016. Sabi dito, the physical transmission itself is fine. 2016 yun, pero ngayon ito na nangyari. So hindi na po fine. Talagang bumibigay na yung transmission. Pero noong 2016 pala mga kapatid, ito ang nangyari an increasingly common solution seems to be a full transmission replacement. So, noong 2016, nagkaroon pala ng ganitong issue, nagkaroon ng ganitong problema, full transmission replacement na. So, these solutions appears to be effective and permanent. And owners who have had the replacement done have so far reported no recurrence of the issue. So, yung mga napalitan ng transmission noong 2016, wala nang recurrence, no?
doon sa issue na yon. This is not a safety issue and it's merely a glitch of the software. The physical transmission itself is fine. Pero hindi na nga fine eh. Ilan na rin, naka-anim na tayo, yung pampito, nandoon, yung puti, ginagawa pa. Pero yung puti, hindi naman nasira yung ganito niya. Pero nandoon nga yung jerkiness. So, malamang iyon, magkakaroon din kami ng reprogramming doon sa kanyang software. Pero itong kay Kuya George Valenciano, nagkaroon na kami ng reprogramming, kaya nga ipinakita ko sa inyong video, ay okay na siya, tumatakbo na ng maayos. So, yun lang yung naging findings ko, na kaya bumibigay itong yung pyesa na to dahil nga doon sa lakas ng pressure na bigla na pumapasok sa kanya, i-engage niya yung mga clutch, kasi itutulak niya yun eh. Kung ito yung portion na nasira, yung mga clutch na nandito, dahil meron dito nga piston, itutulak niyang ganun yun. So, ang tindi ng pressure na yon, kung ilang libong beses na gumagana siya na ganon, so magkakaproblema talaga. Ang nipis-nipis lang yan, mga kapatid. Oh. So, doon siya nagkaroon ng problema. Ngayon, mga kapatid, doon sa mga nagtatry na i-repair or i-check nila, kasi ito naman valve body, kapag binuksan mo na yung oil pan, ito yung oil pan ng transmission. Ito mismo yung valve body ng Toyota. Kita mo na tong mga solenoid na to. At pag nakita mo itong mga solenoid na to, mga kapatid, pwede mo ngayong i-check mismo itong mga solenoid na yan. Ito na yung valve body, kita mo na yan. Ngayon, ang ginagawa ng iba, mga kapatid, kukuha ng 12 volts, dalawang wire, doon sa mismong battery, kukuha sila doon, i-check nila to. Nako, delikado yun. Pwede niya sirain to. Ang halaga po nito ay, ang alam ko, nasa mga 8,000 pesos. Ganun ang halaga niyan. Ngayon, para hindi mo to masira, dapat ang gagamitin mo ay 9 volts battery lang. Ayan. Ngayon, dapat meron kang alligator clips para malaman mo kung performing yung kanyang solenoid, yung winding sa loob, yung magnetic reaction. Siyempre, yung 9 volts mo ang gagamitin mo. Maririnig mo na magkiklik yan. Yan, naririnig ba? Yan dito, lalagay ko sa microphone ko. Ayun, naririnig na. Ngayon, hindi mo kasi pwedeng pagtagalin yung supply, yung 9 volts din na yun. Pwede niyang sirain. So, yung low voltage 9, yung upper voltage niya, no, yung 12 volts. So, wag mong gamitin yung 12 volts. Kasi mga kapatid, alam niyo kung bakit? Lalong-lalo na tong maliit na to. Tignan niyo yung mga wire na yan. Ang liliit niyan. Pag ang 12 volts ay pumasok dito, or yung supply voltage na ibinibigay nung transmission control module, mabababa na ang kuryente nun, mababa na ang current nun. Pwede rin hindi ganun kataas yung voltahe, depende doon sa nakadesign sa kanya. Kaya nga maliliit na yung wire niyan. So mula doon sa TCM, pupunta dito yan. So saktong-sakto yung kanyang computation ng voltahe at saka ng kuryente, ng amperes. Pero kung gagamitin mo yung 12 volts mo na baterya para testingin itong solenoid na to, ito nga po yan, mga kapatid. Oh. Okay, may alligator clips ako rito. Ground yung pinaka-body niya at meron siyang isang terminal sa loob. Ayan. So, kapag ito tines mo, may makukuha kang resistance kung digital. Pero kung analog ang tester mo, halos wala kang makuhang resistance, zero. So ngayon, gagamitin mo na lang yan para at least ma-check mo kung working yan, kung gumagana yung kanyang solenoid, yung winding, yung coil, yung magnetic reaction doon, gagamitan mo ng 9 volts. Ayun. Dinig naman, ano? Ito, lapit ko. Yan. So, wag mong pagtatagalin, mga kapatid. Kasi ito, pagka gumagana, nag-actuate yung solenoid dun sa loob, may butas to eh. So, depende na yan kung paano to ino-operate nung computer, nung TCM. Pwede ding ang maging problema niyan, mga kapatid, may putol na wire o kaya maruming-marumi na to. Pag ito maruming-marumi at nababarahan, so syempre hindi siya mag-work, hindi siya gagana, may filter pa yan dyan eh. Oh. Okay, so parang ganun nga ang mangyayari. Hindi gumagana yung pressure control valve mo. So, yun nga, yung jerkiness nandoon, yung ship shock nandoon. So, yung umpisa, nararamdaman natin yung ship shock. So, every time na nagsiship yan sa speed, ganun po ang mangyayari. So, iingatan nyo, pag magte-testing kayo nito, iingatan nyo, ang gagamitin nyo, 9 volts lang na ganitong klase ng battery. Huwag mo nang gamitin yung baterya mo. Nako, masisira po yan. Kayang-kaya niyang wasakin itong mga solenoid na to kung ididirekta mo
Lalo na kung baterya mo 3SM, 6SM, naku, napakadelikado nun. High ampere, high current yon. So, iwasan nyo po yon. Ito po ang pinaka-the best na pan-testing. So, mga kapatid, yun ang nangyari doon sa Fortuner ni Kuya George Valenciano. So, na-overhaul namin, na-rebuild namin. Nung isinampa, nag-jerk, nag-shift shock, sobrang lakas. Kasi nga, hindi gumagana itong kanyang pressure control solenoid D, electrical. So, ito yung nagka-problema. At siyempre, nilinis na rin namin to. Ngayon, nung naayos na namin, nakapag-reprogram kami ng ECU, no? So, nawala na lahat yung problema. Simpleng-simple lang. Ganun lang kadali ang nangyari. So, sabi po dito, noong 2016, ito po sabi nila, the ECU reprogramming will be made available at all Toyota dealers nationwide by August 31. Our source told us, sabi ng Top Gear. So, yun daw yung sabi sa kanila ng source nila. So mga kapatid, noong palang 2016, talagang meron ng issue sa shift shock at sa jerkiness. Ngayon, lumalabas lang ngayon dito sa mga na-experience natin, na mga ginagawa natin, na nasisira na nga itong clutch drum na ito. At dahil nga din doon sa issue nung problema na yun nga P2716 at yun nga pressure control valve na yan, no? Solenoid D ang nagiging problema. So, isa sa pinaka unang-unang nagiging cause nito ay yung maruming-marumi na ang iyong ATF. At nabarahan ng dumi itong solenoid na to. At siyempre, walang lalabas na fluid sa kanya, or kung meron man, nare-restrict yung fluid, magkakaroon ngayon ng problema sa control ng pressure. At pag nagkaroon ng problema sa control ng pressure, lalabas ngayon yung problema ng shift shock, saka yung jerkiness. At kapag pinagtagal nyo yon, pwedeng sirain niya to. Ayan. Hindi na tayo bumili noon kasi wala namang problema. Yun nga lang kasi nagkaroon ng nakurap din yung transmission na control module nito, yung TCM. Kaya nga ginamitan na natin ng mga updated na scanner para maalis yung nakurap na files na yon. Yeah, mga kapatid, smooth yung andar nitong Fortuner na to. Pati yung pag-ship niya, pati yung mula dun sa drive, mula sa park, nilagay mo sa drive, hindi siya yung kumakadyot talaga. Napakaganda ng shifting niya. Ibig sabihin, maganda yung pasok ng pressure ng ATF doon sa mga solenoid valves natin. So ngayon, itetest lang ngayon, papaandarin natin doon para makita nyo na kung paano manakbo itong isang sasakyan na naayos na yung kanyang transmission. Okay, Marco. Okay na to. Makakauwi na ng Bicol si Kuya George. Tara, RJ! Mga kapatid, sana nagustuhan nyo po ulit ito. Ito mga tail na lang to ng ating mga presentation dito sa mga automatic transmission ng Toyota Fortuner kasama yung Hilux. Ngayon, kung meron pa tayong ibang makikitang problema dito sa mga units na to, talaga pong ibablog ko para pati yung mga nasa malalayong lugar makarating sa inyo at repairable naman, wala naman pong problema, medyo magastos nga lang na konti. Doon po sa mga nag-a-apply sa amin, na pumasok ng mekaniko dito sa Autorans, mag-message lang po kayo doon sa aming FB page. Pati po yung mga high school graduate na 18 years old pataas na gustong mag-training sa amin, tumatanggap po kami. Basta mag-message po kayo doon sa aming FB page para po sagutin kayo ni Ate Jamie. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat.